September 22, dumaan sa Babuyang Group of Islands ang mata ng Super Typhoon Nando. Ano kaya ang pakiramdam kung daraan ang mata ng bagyo sa lugar mo? Mayroon kaya itong dalang panganib? Sa tuwing dumarating ang bagyo, dala nito ang matitinding ulan, malalakas na hangin, at panganib sa buhay at kabuhayan. Pero sa gitna ng unos, may isang bahagi na kakaiba. Isang lugar na tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Ito yung mata. Ito yung mata, di ba? Kasi ito dyan mata na Ito na yung mata yata mga kapit, kasi tingnan nyo, ito lang yung blue sa part na to. Wala nang ibang pan, lahat na napalibutan na ng ulap. Tapos ito lang, oh. Mata talaga niya, mata talaga at bagyo ni. Ayon sa Pag-asa, mas makikita ang mata ng bagyo kapag ito ay umabot na sa typhoon o super typhoon category. Ito ang bilog na bahagi sa gitna ng bagyo, kung saan halos walang kaulapan at biglang nagiging kalmado ang panahon. Sa satellite images, ito ang makikitang butas sa gitna ng napakalawak na ulap. Karaniwan ang eyewall ng isang bagyo or na typhoon category, ito yung lugar na pinakamalakas ang hangin at pinakamaraming paulan. Then kapag tumama na sa atin yung pinakamata ng bagyo, karaniwan, ang distinct feature nito ay halos wala kang makikitang kaulapan. So generally, kapag dumaan sa lugar nyo yung mata ng bagyo, after ng mga ilang segundo ay magiging kalmanda na po ang weather sa inyo. Pero hindi po yun ang katapusan ng bagyo, no? Ibig sabihin, naranasan nyo yung masungit na panahon, then yun yung first half ng bagyo patungo sa inyong lugar. And then dumaan yung bagyo sa inyong lugar, naging kalmada, pero may kasunod pa po uli na masungit na panahon. Yung second half naman ng bagyo ang tatama sa inyong lugar. Ayon sa Pag-asa, mas malakas ang hangin sa gilid o eyewall ng bagyo. Pag typhoon or super typhoon category, dun lang po natin makikita yung feature na tinatawag nating mata ng bagyo. Pero pag tropical depression or tropical storm category ay halos wala pa po tayong makikitang tinatawag nating mata ng bagyo. Although kapag umabot na siya ng severe tropical storm category ay dahan-dahan na nagkakaroon ng ikot sa gitna. Kumbaga dahan-dahan na nagkakaroon ng development ng mata. Dahil indicative nga na patuloy na lumalakas ang system natin at posibleng maging typhoon category sa mga susunod na oras. Ang spiral cloud bands ng isang bagyo ay napakalawak. Maaari itong umabot ng 300 hanggang 400 kilometro ang radius. Ibig sabihin, kahit malayo pa ang mata ng bagyo, ramdam na natin ang ulan at hangin nito. So, imagine natin na malayo pa yung bagyo. Ang unang tatama po sa atin, yung tinatawag na nating spiraling cloud bands nito. Sabihin na natin aabot ng maybe hanggang 300 to 400 kilometers ang radius ng bagyo. So, ganun kalawak yung spiral cloud bands in our particular example bago tayo tumbukin ng actual na mata ng bagyo. Kapag biglang gumanda ang panahon sa gitna ng bagyo, madalas ay iniisip ng ilan na ligtas ng lumabas. Pero ayon sa Pag-asa, delikado ito. Ang pagganda ng panahon ay senyales na dumaan na ang mata ng bagyo at hindi pa tapos ang panganib. Dahil umiikot ng counterclockwise ang hangin, kaya nag-iiba lang ang direksyon nito. Halimbawa, kung pakaliwa o mula sa likod ang malakas na hangin sa unang bahagi ng eyewall, sa susunod na bahagi ay mararamdaman naman ito mula sa kanan o harapan. So dapat kapag masungit ang panahon, then biglang dumaan yung mata, naging kalmada, ay as much as possible manatili pa rin po tayo sa mga, for example, nasa loob tayo ng mga designated evacuation centers o nandito tayo sa ating mga kabahayan. Huwag po muna agad-agad na lalabas, no, sapagkat posibleng yung kalmadong weather ay dala lamang ng mata ng bagyo na mapapalitan din ng masungit na panahon dahil nga ang dadaan naman sa inyong lugar ay yung kalahati naman ng bagyo na marami pang tinatawag nating kaulapan or yung spiral cloud bands. Itinaas na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa sa typhoon category ang bagyong Nando
Noong Setyembre 2025, naranasan ng bansa ang matinding hagupit ni Super Typhoon Nando o Ragasa. Ayon sa Pag-asa, si Nando ay umabot sa lakas na 215 kilometro kada oras na may bugso hanggang 275 kilometro kada oras, sapat upang ituring siyang isang super typhoon. Habang tinatahak ang Hilagang Luzon, nagdulot si Nando ng matinding ulan, pagbaha at landslide. Ala, patulong po, T22 ba? Patulong po, NDRRMO, T2 ba? Grabe po, casualty dito ibigis. Kailangan po ng emergency. Ala, dati agtitinag o. Sa Babuyan Islands at Cagayan, itinaas ang signal number 5, pinakamataas na babala ng Pag-asa. Tinatayang umabot sa mahigit 200 mm ng ulan ang ibinuhos ni Bagyong Nando sa Cagayan at Ilocos Norte dahilan ng pagbaha at pagkasira ng pananim. Well, kung mapapansin po natin, yung mga inisyo natin na tropical cyclone bulletin ay laging nagpapakita ng forecast track na yung sentro ng mata ng bagyo ay inaasa nating either tumawid ng any of the islands sa dulong Hilagang Luzon or yung mga karagatan sa pagitan nito. And so far, yung naging movement naman ng super typhoon na si Nando during the past 24 or 48 hours ay halos ayon or hindi nalalayo sa forecast track na ipinalabas nga natin itong mga nagdaang araw. Ayon sa Pag-asa, mas malakas man ang hangin at mas mapanira ang palibot ng mata ng bagyo, ay hindi naman dapat ipagsawalang bahala. Pagkatapos po ng isang disaster, napaka-critical ng 3 araw dahil dito po pumapasok yung survival. Kaya tuturuan namin kayo paano ba magbuo ng isang go bag. Panoorin po natin ito. Officially, naglabas na ng La Niña Watch ang Pag-asa and pumasok na rin ang Berman. Sa mga ganitong panahon, ang inaasahan natin ay mga malalakas na mga pagbagyo, mga pag-ulan, at ang mga bagyo ay maaaring mag-landfall. At pagka sa mga ganitong panahon, ang mga ine-expect natin ay of course malalakas na pag-ulan at kaalinsabay nito ay yung mga pagbaha. So ano ba yung mga dapat natin na maihanda sa mga ganitong pagkakataon? Meron ako yung tinatawag natin na go bag or easy to go bag. Ang pinaka-essence nito is sa mga panahon ng emergencies at nagkaroon ng evacuation order ay bibit-bitin na natin siya. So, ibig sabihin, lahat ng mga essentials, lahat ng mga kailangan natin ay nandito na sa iisang lagayan para maiwasan natin na kung kailan mataas na yung mga baha, malalakas na yung mga pag-ulan, malakas na yung hangin na ating nararanasan at bago pa tayo mag-evacuate, doon lang tayo mag-iipon ng ating mga kailangan. Ito ay kumukonsumo ng malaki at ng mahabang oras. Ito ay nagiging delikado para sa buhay ng mga rescuers at sa buhay ng ating pong mga kababayan. Kaya yun po yung essence kung bakit ahead of time ay dapat meron na po tayong go bag. So ano ba yung mga basic na laman ng isang go bag? Ang go bag, it varies from person to person sa kanila pong mga pangangailangan. At ang pamilya po dapat ay meron pong iba't ibang mga go bag dahil iba't iba po ang ating mga pangangailangan. Ang akin pong ipapakita ay sample lamang po. So ano po yung una? So yung pinaglalagyan po mismo ng aking pong go bag. So ito po ay hindi siya pinapasok ng tubig. So yung mga essential na inilagay ko sa loob ay hindi po siya mababasa. So ito po ay
weatherproof or waterproof. So, hindi siya madaling pasukin. Yan. And also, ang isa pang purpose nito, pwede natin siyang maging flotation device. Kung talagang mataas na yung tubig, at hindi tayo marunong lumangoy, so magagamit natin siya bilang pampalutang upang maiwasan na tayo ay malunod. So, syempre, merong mga pag-ulan, so meron po tayong kapote. Kung pipili po tayo ng kapote, much as possible, yung mga madali na makita na kulay para maging visible din tayo sa ibang nasa kalsada or nasa labas. And then, of course, importante ay meron po tayong tubig. Kasi sa mga disaster, sa mga survival, meron tayong tinatawag na rule of 3. Ano yon? Yung 3 days without water, we're not going to survive. So, very essential sa mga panahon ng emergency, sa mga panahon ng disasters, ang tubig. At hindi lang basta tubig, malinis na tubig upang maiwasan natin na magkaroon tayo ng mga sakit na nakukuha sa mga maruruming tubig. And then, meron din tayo na yung mga easy to open na mga delata natin for our snacks para sa ating pong pagkain. So, kaya siya easy to open dahil sa mga panahon ng emergencies o hindi na tayo kukonsumo ng oras, ng enerhiya natin para magbukas pa gamit yung mga abrelata natin or yung mga can opener. Kaya mas advisable yung mga easy to open can. And then, sa mga panahon na maglalakad tayo, papunta tayong evacuation center, so pwede meron tayong mga snacks. Yan. Especially sa mga merong medical conditions like mga diabetes na hindi pwede na masyadong bumaba yung kanilang sugar. So, pwede ito as a substitute dun sa mga pagkain natin. Then, of course, meron din tayo dapat na mga power banks para if in case na maloba tayo, makakapag-charge tayo ng ating pong mga phones or yung ating pong mga electrical devices. Especially sa mga panahon na emergency, importante po yung information na atin pong makukuha. Then, meron din tayong multi-tools. So, importante rin during emergencies ay meron tayong mga multi-tools. So, if in case na meron tayong kailangan na kumpunihin, ayan, meron tayong mga magagamit na mga basic tools. And then, importante rin, meron tayong first aid kit. If in case na tayo ay nasugatan or doon sa ating pong family or kung gusto natin mag-render ng help doon sa mga nakita natin na nasugatan, so pwede tayo magbigay ng first aid. And also, syempre, kung may first aid tayo or may first aid kit tayo, importante rin yung first aid skills. Yan, para paano natin siya gagamitin. And then, meron din po tayo dito na mga utility ropes. Importante rin yung mga utility ropes if in case na may kailangan tayong itali or may kailangan tayong isabit, meron po tayong magagamit na utility ropes. And then, importante rin po yung ating pong mga working gloves. And if in case na magkukumpuni tayo or may mga debris tayo na kailangan ialis, itayo, or itabi, napakadelikado na gagamit tayo using our bare hand kasi pwede tayong masugatan. So, para maiwasan nyo, so dapat meron tayong mga working gloves. And then, meron din tayong dito na itong pouch na to, this is my hygiene kit. So, yung hygiene kit is, ang laman nito is meron ditong mga toothbrush, toothpaste, meron din ditong mga maliliit na towel, shampoo, sabon. Ayan. So, dito siya nakalagay sa isang pouch. Ayan. For, of course, hygiene purposes. And then, kaalinsabay din nun, meron tayo na wipes. So, during emergencies, lalo na kung wala talaga tayong available na mga toilet or bathroom para tayo ay makaligo. So, pwede tayo magpunas na ating pong katawan or i-cleanse natin yung ating pong kamay bago tayo kumain. So, meron tayo na wipes. Then, isa din ito sa pinaka-importante, yung duct tape.
Sabi nga ay merong 101 ways to use a duct tape sa mga emergency situation. So, marami itong pwedeng paggamitan. But ang isa sa mga purpose nito is for repair, and doon natin siya magagamit. And then, meron din po tayong, yung ibang mga gadgets natin ay nilagay na din natin sa plastic. So, meron tayong notebook and pen. So, if in case na kailangan natin na mag-evacuate, so mag-iiwan lang tayo ng message doon sa pintuan natin para kung may kamag-anak tayo na pumunta doon po sa ating bahay to check on us, makakapag-iwan tayo ng message na tayo ay nag-evacuate sa ganitong lugar. So, at least doon na nila kayo pupuntahan. So, ang isa pa is yung ating pong dynamo na flashlight. So, sa mga ganitong pagkakataon, iniiwasan natin yung paggamit ng kandila. It's very hazardous. Bakit? Marami ng insidente ng sunog during sa mga baha, pagbagyo, na ang cause is yung natabig na o tumumba na kandila. Kaya much better gumamit tayo ng flashlights. Then, meron din tayo mga extra batteries kailangan natin for our radios. Ayan, importante rin to. Then, for flashlights also. Then, yung ating pong transistor radio. Ayan, dapat meron tayo to monitor yung mga news natin. Then, isang importante rin sa survival is yung mirror. Importante yung salamin kasi maraming purpose siya. Number one, for signaling devices. If in case na natrap tayo sa bubong or somewhere else at kailangan natin ng rescue, sakto may helicopter, pwede natin ito i-reflect doon sa sinag ng araw, or pag wala, pwede gamit yung ating pong flashlight. Then also, isa pa, para sa pagka-disaster, so pwede natin siyang gamitin for checking our grooming. Isang importante rin during emergencies is yung whistle. Instead na mag-shout tayo, that consume our energy and yung effort. So, yung sa pag-whistle, so pwede siyang makakot ng attention nang hindi tayo masyadong nagbibigay ng effort. So, maaari siyang makatulong. Yan. Isang importante ay yung ating pong mga damit. Yan. So, especially sa mga tag-ulan, sa mga ganito pong circumstances, sa mga pag-ulan, iniiwasan po natin na tayo ay mababad doon sa mga basa nating damit. Kasi maaari tayong ma-acquire ng mga sakit, especially yung mga pulmonary diseases. Kaya po, importante na meron tayong extra clothing. And, ang isa pa ay yung, ito, tarpaulin to. So, ito ay election tarpaulin. So, maraming purpose yung mga tarpaulin. Number one, pwede siya as a makeshift na shelter. Pwede din siya as a makeshift na kapote. And then also, sa mga evacuation center, kung walang immediately na beddings, so pwede natin siyang magamit as pangsapin doon po sa ating pong uupuan or hihigaan. So maraming purpose yung mga tarpaulin. And then also, makakatulong din siya sa ating pong environment sa pagre-recycle. So that's it. Yan yung laman ng aking pong personal na go bag. Kung gusto nyo pang matuto ng iba't ibang first aid, maaari po kayong mag-follow, mag-subscribe, at huwag nyo na rin kalimutang i-like ang aming official Facebook page at YouTube channel. At kung kayo ay may emergency, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming rescue hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Kung hindi naman urgent o napaka-importante ang ating paglabas, ay manatili na lang tayo sa loob ng ating pong mga tahanan. Dahil ang paglusong sa baha ay maraming panganib na nakaamba. So pag-usapan natin, ano-ano ba yung mga panganib or danger na kaakibat ng paglusong natin sa baha. So unang-una, ang pagbaha na may kasamang agos o current, ito ay lubhang napakadelikado dahil maaari tayo na tangayin or masama tayo doon sa agos nito. At wag na wag po nating tangkain na tayo ay lumusong
or ma-expose sa ganitong klaseng environment kahit na sabihin natin na napakababa lang nung baha. Pero as long as ito ay may current, maaari tayong tangayin po nito. Ganun din sa mga motorista natin, wag na rin natin tangkain o pilitin na lumusong or paandarin natin o daanan yung mga ganitong klase ng pagbaha dahil maaari din po na tangayin yung ating pong mga sasakyan. Pangalawa, yung mga bukas na drainage, kanal, or mga manhole. Isa rin ito sa panganib, lalo na sa mga tubig baha na hindi naman natin siyempre makikita or hindi naman ganon ka-clear yung tubig. So na isang napakadelikado nito dahil hindi natin ito basta-basta makikita. So maaari na lumusot tayo, so pwede tayong tangayin doon sa drainage system. Pangatlo, marami na ring insidente ng electrocution or yung pagkakuryente. Ang sanhi nito ay yung mga unsecure na live wire. Sa mga biglaang pagbaha, hindi naman agad-agad na napapatay o na sa shutdown ng mga electric company yung electricity. Kaya kahit sa mga rescuers, isa din ito sa mga assessment na ginagawa bago mag-conduct na isang rescue operation. Tinitignan kung yung kuryente ba ay nakabukas pa or nakapatay na. Pang-apat, so ang hindi rin mawawala pagka mayroong mga pagbaha ay yung mga basura. Paano siya naging delikado? So maaaring magdulot ito ng mga injuries sa atin katulad ng mga abrasion, laceration, or yung pagkahiwa, or yung mga pagkasugat mula doon sa mga lata, sa mga yero at marami pang iba. At ang mga basura hindi lahat ay lumulutang. Kaya maaari din natin ito na maapakan kapag pinilit natin na maglakad sa mga baha katulad ng mga pako, yung mga basag na salamin at ganoon din marami pang mga basura. Panglima, sa mga kababayan natin na mayroong sasakyan, whether yan ay 2 wheels, 3 wheels, or 4 wheels and up, bukod dun sa nabanggit ko kanina na danger, isa pa din sa dapat nating isipin bago tayo lumusong sa baha o bago natin ilusong yung mga sasakyan natin sa baha, ay yung mga lubak na of course hindi rin natin siya makikita. Kaya hindi rin natin ma-assess kung nasaan ito at gaano ba siya kalalim na maaaring magresulta sa pagkasira ng ating mga sasakyan at maaari ding tumirik yung mga vehicles po din natin. Pang-anim, bukod dun sa mga aksidente, ay marami din pong sakit na kaakibat na pwede pong maidulot sa atin ang paglusong sa baha. Ang isa na po dito ay yung tinatawag natin na leptospirosis, na kung saan kapag tayo ay merong open wound or meron po tayong sugat at tayo ay lumusong sa baha, yung dumi or yung ihi ng mga hayop na katulad ng daga maaari pong pumasok sa atin pong katawan. At alam nyo ba na hindi lang sa sugat maaaring pumasok yung infection, kung hindi kahit po sa ating mga mata, sa ilong, sa bibig ay maaari din po tayo makapag-acquire. Kaya hindi po kailangan na meron tayong sugat para tayo ay magkaroon ng leptospirosis. So whether may sugat tayo o wala, basta tayo ay lumusong sa baha, napaka-importante po na tayo ay pumunta sa mga health center or sa ating pong mga doktor upang tayo ay makapagkonsulta, upang tayo po ay mabigyan ng tamang direksyon sa pag-inom po ng gamot. Hindi po natin ini-encourage ang self-medication or yung pag-inom ng gamot nang hindi po kumukonsulta sa mga doktor. At wag na wag din po tayong basta-basta iinom nung gamot katulad nung doxycycline ng walang gabay ng ating pong mga doktor. At higit sa lahat, kung ang ating pong lugar ay nasa isang flood-prone areas, habang maaga pa at habang wala pa po ang mga pagbaha, upang tayo ay hindi na ma-expose sa mga hazard na nabanggit ko, ay sundin po natin yung tinatawag natin na preemptive evacuation. Kaya po napaka-importante ng maaga at maagap na pag-evacuate para mas maging less po or ma-eliminate natin yung mga panganib po na nabanggit ko kanina. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver para alam natin yung composition ng isang bagyo. Alin ba yung pinakamalakas? Saang bahagi ba ng bagyo ang dapat na mas pag-ingatan natin? Sana po ay magamit nyo ang mga information na naibigay ng mga eksperto para tayo ay mas maging ligtas. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kaming uli
upang tayo ay matuto ng iba't ibang first aid at mga paghahanda sa mga sakuna. Dito lang sa Lifesaver. Magandang umaga po. Ako si Benedict Galasan.